Isang araw, pumasok ang isang propesor sa silid-aralan at sinabi sa mga estudyante na magkakaroon sila ng sorpresa na pagsusulit ngayong araw. Ang mga estudyante ay nakaramdam ng halo ng pag-usisa at pag-aalala habang nauupo at naghahanda para sa pagsusulit. Ibinigay ng propesor ang mga papel ng pagsusulit at sinabi sa lahat na huwag tingnan ang mga ito hanggang lahat ay makakuha ng isa. Nang naipamahagi na ang lahat ng papel, hiniling ng propesor sa mga estudyante na ibaling ang papel. Sa kanilang pagkamangha, wala ni isang tanong sa papel. Sa halip, isang blankong papel na may isang itim na tuldok sa gitna ang nakita ng mga estudyante. Ang mga estudyante ay mukhang nalilito at nagtinginan sa isa't isa. Sinusubukang unawain ang kahulugan nito. Nakita ang kanilang mga reaksyon. Nagsalita ang propesor sa klase. Gusto kong isulat ninyo ang tungkol sa nakikita ninyo sa papel. Kahit na sila ay nalilito, nagsimula ang mga estudyante na magsulat upang subukang unawain ang kakaibang gawain. Sa pagtatapos ng pagsusulit, tinipon ng propesor ang lahat ng mga papel at nagsimulang basahin ang mga sagot ng malakas, isa-isa. Habang binabasa niya, malinaw na ang bawat estudyante ay tungkol lamang sa itim na tuldok sa papel. Inilarawan kung saan ito matatagpuan at kung ano ang maaring ibig sabihin nito. Nang matapos siya sa pagbabasa, nagsalita ang propesor sa tahimik na klase at sinabi, "Hindi ko pagbibigyan ang pagsusulit na ito. Nais kong bigyan kayo ng bagay na iisipin. Lahat kayo ay may puting papel sa harap ninyo na may maliit na itim na tuldok, pero wala ni isa sa inyo ang nagsulat tungkol sa puting bahagi ng papel. Lahat ay nakatuon lamang sa itim na tuldok." Pagkatapos ay nagpatuloy siya, "Makikita ninyo ang ating buhay ay parang papel na ito. Ang ating buhay ay karamihang puno ng puting papel. Maraming puwang upang mag-enjoy at magpasalamat sa mga bagay. Ngunit madalas tayong nakatuon sa itim na tuldok ng mga problema at pagsubok sa ating buhay. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Mayroon tayong kalikasan sa paligid na nagpapasariwa sa atin araw-araw. Mayroon tayong mga kaibigan na laging nasa tabi natin. Mayroon tayong mga trabaho na sumusuporta sa atin at sa ating pamilya at marami pang ibang biyaya. Ngunit sa halip, karaniwan nating iniisip ang maliliit na problema sa kalusugan, kakulangan ng pera para sa mga gusto natin, mga problema sa relasyon, o mga pagkabigo kapag hindi nangyayari ang gusto natin. Sa makatuwid, mahalaga na kilalanin at pahalagahan ang mga magagandang bagay kahit na tila maliit o ordinaryo. Maging ito man ay isang tahimik na lakad sa parke, isang magandang libro, isang halakhak kasama ang kaibigan, o simpleng tahimik na sandali para sa sarili. Ang mga ito ay karapat-dapat mapansin at pahalagahan. Sa pamamagitan ng paglipat ng ating focus mula sa itim na tuldok patungo sa puting espasyo, makakahanap tayo ng higit pang kaligayahan at kasiyahan sa ating araw-araw na buhay. Ang mga salita ng guro ay tumimo sa mga estudyante. Nagpatuloy siya, "Ang mga madilim na bahagi ay talagang napakaliit kumpara sa lahat ng iba pang bagay sa ating buhay. Ngunit ito ang madalas nating binibigyang pansin at nagpapalaki sa ating isip. Dapat tayong maglaan ng higit pang pansin sa mas malaki at mas maliwanag na bahagi ng ating buhay. Maging mapagpasalamat sa mga magagandang bagay at tamasahin ang bawat sandali na inaalok ng buhay. Sikaping mabuhay ng buo at masaya upang ang iyong pamana ay maging ilaw ng kaligayahan at inspirasyon sa iba." Kung titingnan natin ang ating buhay, matutuklasan natin na ang ating buhay ay tulad ng isang puting papel na may itim na tuldok. Lahat tayo ay humaharap sa ilang mga problema at hamon sa buhay, ngunit marami ring magagandang bagay sa paligid natin na maaaring hindi natin namamalayan. Gayunpaman, ang mga problemang ito ay nangangailangan ng ating pansin, ngunit hindi dapat mapatago ang lahat ng positibong bagay na mayroon tayo. Madalas, pinahahalagahan lamang natin ang ating mga bagay pagkatapos nating makita ang mga taong wala nito. Halimbawa, ang pagtingin sa isang taong walang tahanan ay maaaring magpapaalala sa atin na magpasalamat sa ating sariling tahanan. Gayun din, ang pakikipagkita sa isang taong bulag ay maaaring magpasalamat tayo sa ating paningin.
Karaniwan sa atin na hindi natin napapansin ang ating mga biyaya hanggang makatagpo tayo ng mga taong nawawala nito. Ang ating isip ay madalas na nakatuon sa mga problema. Ngunit maaari nating sanayin ito na makita ang magagandang bagay sa ating buhay. Ang pagpili na tumutok sa mga positibong aspeto ng ating buhay ay talagang maaaring magbago kung paano natin nakikita ang mundo. Ito ay hindi nangangahulugang ipinagwawalang bahala natin ang ating mga problema o nagpapanggap na hindi sila naroroon. Sa halip, nangangahulugan ito na kinikilala natin ang mga ito, ngunit hindi natin hinahayaan na maghari ang mga ito sa ating mga iniisip at nararamdaman. Sinusubukan nating panatilihin ang balanse, binibigyan ng parehong pansin o higit pa ang positibo kumpara sa negatibo. Ang ganitong pag-iisip ay maaring makabuluhang mapabuti ang ating mental at emosyonal na kalusugan. Ito ay nag-uudyok ng pasasalamat na nagpapalakas ng kaligayahan at nagpapababa ng stress. Pinapalakas nito ang ating tibay na nagpapadali sa atin upang harapin ang mga hamon ng buhay at nag-uudyok ng positibong pananaw na maaaring humantong sa isang mas makabuluhan at masayang buhay. Kaya't pahalagahan natin ang puting espasyo sa ating buhay at yakapin ang kagandahan at biyaya na dinadala ng bawat araw sa ating buhay.